Okay, ito mga sir, mayroon tayo isang ito-troubleshoot na overheat. Kilometer. Original kilometer pa rin ba to? Oh, yung block niya, napalitan na po yung block niya, ano, 50K o dito. 50 euro. Pero original na kilometer niya pa to? 68. Medyo baba pa, no? Tapos nagpart na siya ng block. Ang gagawin natin dito mga sir, overheat. Tignan nyo. Ito, nakatanggal na to ha. Papansin nyo, may mga basa-basa na dito. Gawa kasi ng lumalabas yung coolant. Yan, nagkakaroon siya ng hangin, no? At radiator, iba na rin. Tapos ang pag-check kasi ng overheating mga sir, huwag muna kayo kaagad bibili ng pisa kung hindi nyo pa natutroubleshoot ng maayos. May hose dito mga sir sa ilalim ng radiator natin. Hawakan nyo yan kung umiinit. Kapag uminit yan, goods yan. Tapos sa taas, normal sa taas na laging umiinit yan. Kailangan parehas umiinit. Ngayon kung sakaling parehas umiinit, kasi naka-bypass na raw to at nag-overheat pa rin. Overheat naman talaga na yan. Tapos pina-bypass, ganun pa rin, overheat pa rin. Tira niya, pagka nag-rib ako. Napuno siya, dati ganyan lang siya, oh. Tapos mahawak, pag ginawakan nyo to, mapapansin nyo rin umiinit din siya. Ibig sabihin nanggagaling yung coolant dito sa radiator papunta dyan. Kaya ngayon itong si reserve natin, meron siyang breather hose, dyan nyo itatapon kapag ka may problema yung motor. Kapag ka ganyan naman ang problema, may tama na yung gasket niya, kasi lahat din naman na ginawa na ganun paraan to, kaso ganun pa rin. Kaya ang problema nito mga sir gasket. Napuno na, humiinit. Sa mga tatanong, normal lang yung pag binirit mo, itatalsik dito. Hindi po yan normal mga sir, kasi ito reserve lang ito. Dapat hindi yan bumabalik yung reserve dito, ay yung coolant dito sa reserve. Sabihin may problema yung unit, kasi napalitan na din pala ito ng gas ng black set nung 50K daw ito. Ngayon 68, balik kunti pa lang yung tinatakbo, nasa 28 yung tinatakbo pa lang. Kaya ngayon, check natin, itatap overhaul natin. Pero bago natin tap overhaul to ay palalamigin muna natin to, kasi pinainit natin ang pinainit. Kasi ganoon naman talaga pagka nagtutroubleshoot tayo. Kahit alam man ni sir na overheat yung motor, kailangan pa rin natin i-double check yan para sureball yung piece ang bibili natin. Ngayon na troubleshoot na, gasket ang problema. Kaya magpapalit tayo ng gasket nito. Kung ano yung makikita natin kapag nabuksan. Kapalamigin ko muna to. Okay, ito mga sir, tatanggalin ko na yung head saka yung block. Tanggal ko na yung radiator, tambucho. Laging sumasabit kapag once tatanggal tayo nito. Yan. Tingnan nyo rito, oh. Yung part na nangitim, halatado naman na bagong gawa pa lang to. Ito, sa part ng nangitim, yan po yung dahilan kung bakit bumubulwak ng malakas kapag bumibirit. Kapag nagkaroon na kasi ng pressure tong bugdya, maandar na, siyempre nagkakaroon ng pressure to dahil sa taas baba ng piston, pumapasok yung ibang pressure ng piston dito sa butas, kaya nadudoble yung pressure nung radiator, binabalik niya dun sa sa reserve. Kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit bumubulwak. Yan, pati ito, lilinisan natin to.
Yan, pagka magtatap overhaul kayo mga sir, dapat hanginan nyo yan dyan para yung hangin. Tapos hindi na original kasi papel yung ginamit. Alam nyo naman yung original na lata ang gamit. Ito hindi. Original naman yung block nya mga sir. Kasi yung gasket or yung base gasket aftermarket. Baka pati ayan, halatado naman oh. Bulwark. Manipis. Hindi ito original mga sir. Bakit ko nasabi hindi original? Sobrang nipis. Ang original kasi mga sir, makapal, hindi siya manipis. Kaya saglit lang siyang bumigay. Kaya yun, isa yun sa mga ayaw namin mag-i-install ng ng aftermarket kasi nga kawawa lang yung motor nyo, pati bulsa nyo butas. Ito yung nangitim na yan, nangitim, tapos dito nangingitim. Yan na yung mga senyales. Sa part dito sa may gilid wala, dito mayroon. Lumalabas yung ibang presyon ng ng makina sa butas, kaya nadudoble yung yung presyon ng pressure ng ng radiator natin. Kaya yun, bumubulwak kahit na nagpalit ng radiator, palit takip, hanggang sa binaypas na, ganun pa rin kasi nga singaw yung gasket. Okay, gumamit nito. Di ba lang tsagain nyo na yung original. Kunti lang naman yung diferensya. Kaya gasket lang yung gagawin natin dito. Yun lang yung nakita kong problema. Sa block naman, goods naman yung block niya. Original naman yung block nito mga sir. Hindi klaro. Yan. Yan. Goods pa naman. Walang problema. Kasi bagong palit lang. Kaya ang gagawin natin para may replacing natin yan, gagamit tayo ng ng 1,000 tapos gagalong-galong natin yan. Tatanggalin natin to saka yung dowel pin. Saka yung gasket na yan, dilinisan natin yan. Okay, ito mga siya. Bali, nalinisan ko na yung head natin. At ginamitan ko siya ng 1,000 na liha. Pinatong ko dito sa salamin. At dinouble check ko pa rin ng mabuti to. Ginamitan ko pa rin siya ng caliper. Ayan, pansin nyo. Ayan, lapat naman. Sa kabila. Ang basehan nyo dito to. Itong pinakadulo nito. Nakikita nyo naman kung angat siyang ganyan. No? Kung angat siya ng ganyan, ibig sabihin, bingkong to. Ganoon din dito. Pag nakaangat din, ganyan, bingkong din yan. Okay. Pantay naman. Gasket rin, gasket na gagamitin natin. Lahat ay original na gasket, dalawa. Base, saka cylinder head gasket. Ito, makapal to. Yan. Nilinisan ko muna to ng gasolina, saka mamaya ay babalikan natin dito. Saka dito, nilinisan ko na rin mabuti yung nandito. Kasi kailangan natin linisan mabuti yan dahil maglilik yung langis kapag once na may dumi dyan. O yung gasket na papel, kapag hindi nyo nalinisan mabuti, aangat yung gasket natin na lata. Lalabas yung yung langis. Minsan, tubig na papasok. Okay, linisan ko muna to. Ito mga siya, nalinisan ko na. Lalagay ko na yung mga gasket. Unahin ko yung block na install, saka ito, lalagay ko na rin to. Dowel pin, huwag nyo rin kakalimutan. 4 yung dowel pin dapat. 2 sa baba, 2 sa taas. Okay, install ko muna to. Okay, nilagay ko na yung block. Tapos, top dead nyo na dun sa may part ng magneto. Yan, merong guhit dun. Meron ding timing mark yung crankcase nyan. Makikita nyo, piston na sa ibabaw.
Yan, hindi ko na nililisan yung piston kasi hindi naman siya masyadong makapal. Kumbaga nangitim lang siya. So ito yung bago natin, saka yung head na. Yan. Okay, lagay ko muna to. Okay, lagay ko na yung gasket natin na original, pati yung cam gear na sprocket. Isure na yung susunod to. Okay, lagay ko muna yung head. Okay, lagay ko na yung head. Nahigipitan ko na rin to. Ginamitan ko ng torque wrench. So ito, nahigipitan ko na rin yan. Naka-timing na rin yan. Ibabalik ko na lang yung ignition coil. Tapos tensioner, water pump. Tsaka yung mga radiator, tambucho, throttle body. Pwede na natin itong paandarin maya maya. Okay, kabit ko muna. Ito na mga sara, naibalik ko na lahat. Radiator, tambucho na lang. At coolant. Matitestingan natin. Pero paiinitin natin mabuti kasi kapag hindi mainit ay hindi siya bubulwak doon sa reserve. Sa reserve tayo magbabase ulit. Okay, kapit mo natin ng botyo. Tapos lagyan natin ng coolant. Okay, nalagyan natin ng coolant na. Pwede natin panday mo muna saglit. Start. Okay. Basta tama yung pagkaka-top din natin mga sara sa ating camshaft to crankshaft. Kapag pinaandar nyo yan, start siya kaagad. Basta hindi lang tukod yung ating balbola. Pansin nyo mga sara, yung kanyang radiator ay umiikot yung coolant dahil naka-bypass. Yan, naka-bypass na siya. Ngayon, paiinitin natin para makita natin. Tatakip natin ha. Tapos paiinitin natin mabuti. Okay, so tapos lagyan mo reserve para makita natin kung sobrang init ba bubulwak yan. Lagyan mo reserve. Kalahati sa pinaka-top. Yan, hanggang dyan lang yung level natin. Saktong upper. Yan, tapos paiinitin natin. Siguro mga 10 oras painitin na 10 oras. Dito mo na maghahaponan. Sige, painitin mo natin para di umaba yung video natin. Shortcut lang natin. Mainit na. Okay, ito mga sara, kaya na pa umaandar to. Okay, check tayo. Yan, sobrang init na dito kung sa personal na mararamdaman nyo. Sobrang init na dito sa side na to. Pero yung nandun pa rin, di pa rin tumataas. Saka hindi siya umiinit. Yan, saka dito hindi rin siya sobrang mainit. Ayan, full rim natin ha. Kaya pang umandar to mga sir. Walang check engine yan. Sobrang init ng makina kasi kaya na pa ma-under to ng nakaminor lang. At hindi pa rin siya nagbago. Kasi nung unang pinaandar, nung hindi pa nakakalas, kahit saglit mo lang talaga siyang paandarin, makikita mo
talagang pakunti-kunti siya. Pakunti-kunti ng umaangat hanggang sa umabot ng pagkulo, hanggang sa biritin ko nun, dito na siya lumalabas. Ayan, malamig ko. Kahit dito sa may babaw ng radiator, ayan, hindi siya ganun kainit. Ibig sabihin, maganda yung circulation niya na ngayon. Ayan. Kaya pang may maandar to. Sinurtcut lang natin yung video para hindi mas mahaba. Kasi kung pupukusan natin yung pag video, sobrang haba nun. Okay, goods na to. Balik muna natin lahat-lahat. Tapos andarin mo natin. Pero hindi ito papatayin habang binabalik. Yung mga kubor-kubor niya, hindi papatayin. Tapos isa pang pagpapainit para ma-secure, para hindi naman kukunin ni sir na may problema pa. Do-double check natin mabuti. Okay, shortcut na natin uli. Okay, time check tayo. Ayan. Ganun pa rin. Hindi pa yan siya nagbabago. Nasa pinakataas pa rin. Okay, all goods na. Balik na natin yung cover niya. Para makawin na rin sir. Okay, nabalik na natin yung kuha niya. Dahil all goods na, makakawin na rin siya sir. Kaya hindi natin patatagalin. Dahil anong oras na rin, nakugutom na rin yung customer natin. Kaya dito na nagtatapos yung ating video sa overhead